Kailangan mo gamutin yung utak mo. Pag sinabi ko kailangan mo gamutin yung utak mo, napapansin mo mabilis ka mabad trip, mabilis masira yung araw mo dahil masyado mong zino-zoom yung mga negative na mga nangyayari sa life mo. Pinabilog-bilog ko ang tao, ayaw magpasakop sa mga bobo. Gusto ko lang salohin ang mga pera ko, ayoko lang sila isabit sa mga pangarap ko. Kung tutuusin, napakaswerte mo, napaka-bless mo. No? Hindi mo masyadong nakikita to, masyado mong silip na silip yung kabilang side ng negative. Para maging happy person ka, ay kailangan mong mapagdisyonan sa utak mo na magiging masayang tao ko. Kunyari, nawalan ka ng pera, basag ka, nawalan ka ng pera 1,000, basag ka, buong araw pinagkalat mo sa buong tropa ninyo, buong inuman ninyo, buong reunion ninyo, buong tambay ninyo, pinagkakalat mo yung mga negative na nangyayari sa'yo. Pero hindi mo nakikita yung mga positive. Na, kaya ka nawalan ng pera, dahil balagbag ka, next time aayusin ko na. Kaya ka nawalan ng pera dahil nagpakalasing ka nung kagabi, hindi mo alam yung mga pinaggagawa mo. Alam mo yun? Next time, hindi ka na iinom ng sagad. Diba? Lesson na lang yun. Buti nga, 500 lang nawala sa'yo. 1,000 lang. 5,000 pa man yan. No? Hindi pa huli ang lahat. Magkakaroon ka ulit ng pera. Bakit basag na basag ka? Bakit hinahayaan mo na yung life mo ay punong-puno ng negative kung paano mo titignan ng mundo na to? Isipin mo, napaka-iksi lang ng life ng tao. Sa totoo lang mga fella, no? Masyado mong inaabuso yung life mo na akala mo napakahaba. Alam mo, isang click lang, pwede pagkadilat mo, nasa hospital ka na. Pwede isang click lang, 60 years old ka na. Tanungin mo yung mga matatanda kung gaano kabilis yung life. Tanungin mo sila. Kung papansin mo, sasabihin nila na napakabilis na ng buhay. Tapos isipin mo, napakabilis lang ng life. Tapos ikaw, na puro mga negative lang yung mga nakikita mo. Puro mga negative lang ang mga nabuo mong storya. Alam mo, kung igagamutin mo yung utak mo, kung napag-desisyon mo sa sarili mo na magiging happy person ako, magiging masaya ako kahit nawalan ako ng pera, kahit nawalan ako ng chick, kahit nasiraan ako ng business, kahit nawalan ako ng work. Sa tingin mo, hindi mo mapapaganda yung kwento mo na yun. Kumbaga talaga masasabi mo na nasagad ko yung life ko kasi naging masaya ako. Kahit nagka-bullshit-bullshitan man yan. Angas lang siya sa kwento ko. Para hindi mo naiinda yung mga negative side ng mga nangyayari sa'yo, ay maging smart ka, maging professional ka. Kumbaga sa chessboard, tignan mo, okay, fuck up ako ngayon. No? Kandalang malas-malas, mali-mali yung lahat ng mga pinaggagawa ko. Ano ang best move dito? Ano ang mga pwede kong makitaan ng tamang galawan dito? Ang tamang galawan dito ay tumingin ka sa mga sa good side. No? Nawalan ka ng pera, lesson to, tuition fee to, next time gagalingan ko. Magiging masaya ka nun. Nawalan ka ng girlfriend dahil bonjing ka, ayaw makipagbembangan sa'yo ng girlfriend mo. Hindi ka piniflex sa social media. Ayaw ka igala sa mall. Kasi nga, mukha kang galis, mukha kang bonjing. Ang ting-ting-ting-ting mo, ang hirap mong i-flex. Tignan mo na lang na next time. Na kaya ka iniwanan ng girlfriend mo. Ito na yung magiging lesson, ito na yung maituturo sa akin na pwede kong gamitin na next time na i-improve ko. Mas lalo ako magiging gwapo. Mas lalo ako mag-workout. Alam ko na kung bakit kailangan ko palang alagaan yung sarili ko, kung bakit kailangan ko palang maglagay ng pabango. Ang asim-asim ko pala dati. Diba? Kaysa naman naiinis ka dahil iniwanan ka ng girlfriend mo, hindi mo nakita yung kabilang side na pwede ka palang mag-improve dahil dun sa lesson na yon. Diba? Pwede mo rin tignan na nagbigay lang siya ng pwesto para sa future wife mo. Ganun mo pwedeng tignan yun. Alam mo, nasa pag-iisip mo lang talaga kung paano mo titignan itong mundo na to. Kung gusto mo talaga maging happy person, wala talagang problema dun. Kayang-kaya mo isang click lang. Kayang-kaya yun. Nang segundo lang. Pipikit ka lang, pagkadilat mo, okay ka na.
Alam mo ba kung gaano ka-powerful ang utak? No? Hindi ko sinasabi madali ito. Marami kang beses na itatry to, pero hanggang masasanay ka na lang. Hanggang masasanay ka na lang na okay pala ang lahat. Tingnan mo yung mga nade-depress, no? Yung mga nagpapakamatay. Hindi ko minamalit yung mga nagpapakamatay, no? Pero, kung titignan mo kung bakit sila nagpapakamatay, dahil nade-depress sila, dahil nalulungkot sila, nalulumbay sila, kung ano man yung problema nila, kung malalim man yung problema nila o mababaw man, pwede sa paningin ko mababaw, pwede sa paningin nila malalim. Pwede sa paningin ko malalim, pwede sa paningin nila mababaw lang yon. Pwedeng ganun kung bakit sila nagpapakamatay, no? Pero, kung titignan mo mabuti, kung bakit nila pinatay yung sarili nila, dahil yung utak nila ang nagdesisyon nun. Napag-desisyonan nila sarili nila, napatayin nila yung sarili nila. Idedo na nila. Isipin mo yon. Kung titignan mo ano ang best move, mabuhay ka hanggat maaari, wag ka magpapakamatay. No? Kaya ka nga dito sa earth eh. Sinali ka sa game. No? I-experience mo ang life. Tapos papatay mo yung sarili mo. Nagets mo? Nilason ka, sinabotage ka ng sarili mong utak. Isipin mo, hindi mo kakampi yung sarili mong utak. Hindi ko minamalit yung mga nagpapakamatay, pero karamihan sa kanila talaga ay hindi na nila kinampihan yung utak nila. Hindi nila naisip na may mga pinalaki sila na magulang nila, may mga nag-aantay sa bahay nila, may mga tropang umaasa sa kanya, may anak siya na nag-aantay sa kanya. Hindi niya nakikita yon. Hindi niya nakita yung mga positive sides. Ang nakita niya lang yung mga negative sides. No? Mahirap magsalita pagdating sa mga ganito, depression, ganyan. Kasi pwedeng palagay mo na wala ka kasi lagay dun, fella, hindi ka naman kasi nandun sa sitwasyon na yun. Pero ang point ko dito, sa pinakang end result ng depression, na magpapakadedo ka sa sarili mo, tinraidor mo ba ang sarili mo o hindi? Tinraidor mo. Sinong gumawa nun? Sarili mo lang din. Isipin mo kung gaano ka-powerful na ipaniwala sa'yo na mahina kang nilalang. Na magiging malungkot ka. Pero kung napag-desisyonan mo sarili mo, ipapaniwala mo talaga na magiging masayang tao ka. Magiging okay lang ang lahat. Okay lang pala to. Tingnan mo kung gaano ka magiging impact dun sa life mo. Alam mo, sa pinakang buong kabuuang lesson na to, mga fella, ay tuto kang tumingin sa mga positive side. Minsan talaga napakadilim, no? Pero minsan kailangan mo hanapan ng butas ng konting kahit ilaw. Yung life mo. Kahit ano man mangyari, kung pipiliin mo na magiging masaya ka, okay lang ang lahat, yun ay magiging ikaw. Magiging masayang tao ka. Kung pinili mo talaga, kasi tingnan mo karamihan sa inyo, no? Kunyari nalulungkot ka, talagang pipiliin mo, sasadyain mo na mag-sound trip ng mga sad song. Diba? Pinili mo na maging malungkot. Pinili mo na magpakalugmok. Pinili mo maging sad boy. Pwede ka naman mag-sound trip ng mga masasaya. Pwede ka naman mag-sound trip ng mga good vibes. No? Marami ng mga rappers dyan eh. Marami ng mga gandang kanta dyan. Pero ang pinili mo, ikaw na mismo ang lumalapit sa pagiging malungkutin. Napapansin mo yung sarili mo. Bakit yun ang pinipili mo? Gusto mo ba ang maging malungkot? Nag-e-enjoy ka dyan? Diba? Nahihirapan ka na nga dyan eh. Ayaw mo na nga nang, sisaya mo palagi na, ubus na yung luha ko, ubus na yung ano ko, yung tubig ko sa mata, magang-magana. Ayaw mo pala dyan eh. O bakit hindi ka lumipat sa kabilang side? Makinig ka sa mga good song, good music. Makinig ka sa mga maayos sa tao. May mga mentor ka. Bakit hindi ka mag-Bible? Diba? Bakit hindi ka makinig sa mga pastor ninyo? Diba? Mas pinili mo yung kabilang side. Kaya ka nalulungkot. Kung gusto mo maging masayang tao, ikaw ang pipili niyan. No? Hindi ko sabi madali ito. Hindi ko sasabi parang cheat to. Pero,
malaki ang maiaambag nito sa life mo kung gusto mo talaga maging masayang tao. Piliin mo maging masaya kahit nahihirapan ka, ngingiti ka pa rin. Alam kong mahirap yan, yung mga pinagdadaanan mo. Mahirap yan pag-gym mo. Mahirap yan na iniwanan ka ng girlfriend mo. Mahirap yan na nawalan ka ng work. Mahirap yan na walang naniniwala sa'yo. Mahirap yan na walang tumutropa sa'yo. Pero kung ngingitian mo lang, hahanapan mo ng solution, hahanapan mo ng way, mag-win ka. May enjoy mo yung life mo. So itong buhay na to, itong video na to, gusto ko lang sa'yo ipaalala na napakaiksi lang ng life para gawin mong puro kalungkutan yung life mo. Huwag kang maging miserable dito sa earth na to. Maging masaya ka, hindi ko sabi madali, practicein mo araw-araw tuwing may bad shit na nangyayari sa'yo, try mo hanapan ng butas na tumingin ka sa positive. Yun ang gusto ko sa'yo ipaalala.